Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan, at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat.
Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pupumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama." Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo naman ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa tuwing tayo ay, siyempre tayo ay nakaranas na ng paghahanap buhay, no? At yun din, as in maghahanap buhay o magtatrabaho, naghahanap ng trabaho, di ba? Siyempre ay daraan tayo sa mga interviews, mga ganyan, or pagsusulit, di ba? So kadalasan po sa mga job interviews ay ang isang bagay na tinatanong sa mga aplikante ay ganito: ano yung mga tinataglay na mga pagpapahalaga na katangian para masabing karapat dapat ka sa isang hanap buhay o isang trabaho, di ba? Yung iba diyan talagang, ewan ko, yung ibang kumpanya may talent portion pa, yung mga ganyan-ganyan. Parang nag-audition, di ba, yung mga ganyan. So, ganun tayo kapag tayo naghahanap ng trabaho. Halos ganyan rin po ang mangyayari sa atin kapag tayo ay sumakibalang buhay na or somehow tayo po ay huhukuman na at harap na tayo sa ating Panginoon. At yun din ay tatanungin tayo kung ano nga ba ang ginawa natin dito sa mundong ibabaw upang tayo ay masabi na karapat dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. Kanina din po, yan din po ang aming mga talakayan kanina. Kung kayo ay nakinig ng 8:00 sa Simbayanan kasama si Miss Angelique, at yan din po sa amin kanina sa Katoktahanan, ay pinag-usapan namin yung mga paborito nating santo, no? Kaya ano yung mga katangian ng mga santo, mga banal na nag-uudyok sa atin na para gayahin sila, no? At yun din para tayo ay maidala, no, maipasok din doon sa kaharian ng Diyos. Katulad nila na nandun na sila, nag-i-enjoy na sila doon kasama ng ating Panginoong may kapal, no? So, yan yung lagi natin din tanungin din sa atin kung bakit natin nga ba nagdidebosyon tayo sa kanila at bakit rin ba tayo ay kumbaga nagiging modelo natin o ehemplo natin sila. Ngayon po sa talinghaga po ni Jesus, no,
Ang tanging ipinagmamalaki lamang po ng mga taong ito na kumakatok doon sa pintuan ay yung sinabi nilang, Panginoon, no, magkakasama tayo na nagsalo-salo, kumain, nag-inuman pa, di ba? Hindi naman tumagay siguro, no? Basta nag-inuman. Ganun talaga kasi sa bandang part ng Jerusalem, Israel, papuntang Europa, talagang may kasamang inuman. No? Pag sinabing inuman, talagang, ang sabi pa nga sa akin, nung nagkaroon kami ng orientation sa mission, no? Ang beer, no, ang serbesa ay part na parang tubig na daw sa kanila. No? Kaya huwag kayong masyasyak, huwag kayong may skandal kapag ang pare uminom sa Europa, sa bansang Europa, no, nag-aagahan, ay may katabing beer, tanghalian may katabing beer, mas lalo na sa no, sa hapunan may katabi ring wine, no, yung mga ganyan. So yun po, kasi parang tubig na po sa kanila yon, no. So yun. Hindi hindi porket ganon na nakasalo, nakainuman, no, at gayon din nakinig pa doon sa salita ng Diyos when Jesus Christ actually preaching on the streets, no, nung sa kanila ay dumaan si Jesus. Hindi po enough yun. Hindi po yun na kung saan ay pwede na tayong pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang tinitingnan po ng ating Panginoong Hesukristo, yung mismong paano tayo namuhay sa mundong ibabaw na ito, na kahit hindi nakatingin ang Diyos sa atin, at gayon din mas lalo na kapag tayo ay nakaharap naman sa ating kapwa. At yun din, kapag nakatalikod din ang ating kapwa, ano bang sinasabi natin? Ano bang ginagawa natin kapag sila ay nakatalikod sa atin? No? Diba? Minsan ganun, mukha tayong tao kapag harap-harapan tayo sa isa. Pero kapag tayo ay nakatalikod na, may tinatawag ng plastic o rokan, di ba? Yung mga ganyan. Ang hirap sunugin ng mga ganyan. Huwag niyo pong sunugin, ha? At yun din po, iba na yung pagkatao, no? Doon tumitingin ang Diyos, mas lalo na sa kaibuturan ng puso ng ating sarili, no? Kasi ang puso ay hindi nagsisinungaling. Kaya sasabihin ni Jesus sa atin, no, na kapag nakita niyang gano'n, may dungis, may dilim ang ating puso, sasabihin niya talaga sa atin na hindi ko kayo kilala, no? Kayong mga nagsisigawa, di ba? Sabi niya kanina, sabi doon ng may-ari or yung Panginoon doon, no, na kayo na gumagawa ng kasamaan, no? So hindi kinikilala ng Panginoon ang mga taong gumagawa palagi ng kasamaan, gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, no? Kahit hindi nakatingin ang Diyos, nararamdaman at naririnig ang pintig ng puso ng natin doon sa pintig ng puso ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ngayon Miyerkules, tamang-tama, di ba? Lagi kong pinapaalala, kaya inilalapit ni Inang Maria ang kanyang mukha doon sa icon, di ba, kung napapansin ninyo, kung naalala ninyo. Inilalapit ni Maria yung mukha niya sa mukha ni Jesus para maging katulad ni Maria si Jesus, no? Na kung saan ay ganun din tayo, inilalapit natin yung ating sarili kay Jesus para maging katulad din natin si Jesus, na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa. Dalisay ang ating puso, no? So hindi lang mukha ang ating inilalapit, ang buo nating sarili, at para tayo ay makapasok doon once na kumatok tayo doon sa Porta Coeli, the gate of heaven, no, sa pintuan, no, ng ating Panginoong may kapal. Kaya ang kaligtasan ay hindi po nakabatay lamang din sa pagiging kasapi po sa isang relihiyon. So hindi lang po enough sa pag-attend ng misa, kahit ilan po pa pong, di ba, maraming nagsasabi sa akin ng mga kapanalig na, Father, ako binubuksan ko na po ang Radyo Veritas from 5 or somehow, kasi or 4, di ba? Kasi may na yan, may rosaryo na yan hanggang midnight, kasi may mga midnight masses tayo para sa mga OFW, no? Thank you for that, no? Na nakaantabay kayo dito sa atin sa DZRB 846, no? Pero hindi enough yun, kasi kailangan kumikilos yung ginagawa natin ng pag-a-attend natin, mas lalo na sa pagdarasal, sa pagbimisa, no? Kaya nga sabi ko doon, meron ng grupo, di ba, ng 2,000 Hail Marys ba yun? 2,000 Hail Marys, di ba? Buong araw nilang ginagawa yung sa araw ng Sabado. Sabi ko, kahit 10,000 Hail Marys pa rin yan, pero kapag kasamaan ang ginagawa pa rin natin sa ating kapwa, ay hindi pa rin tayo papapasukin sa kaharian ng Diyos, no? Kaya ang sabi doon sa huling talata, ang mauuna ay yung mga nahuhuli mauna, at yung mga hindi karapat-dapat
ay nahuhuli o hindi pa nga makapapasok. No? Kaya ang mga taong galing sa Hilaga at yun din sa Timog, Kanluran at Silangan ay paparating papunta doon to check if they are also deserving for that. Kaya hindi rin sapat po yung pagtupad lamang sa mga batas, no? Kailangan isinasabuhay, isinasapuso natin ito, no? So hindi lamang kumbaga parang katang-isip lamang ang mga batas na 'yon. Kaya masisilipin pa po ng ating Panginoong Maykapal yung nilalaman ng ating puso, no? So yun. Kaya lagi kong sinasabi in the funeral masses, kaya lagi natin pinagdarasal pa yung mga yumao at tinatanong ko sila yung mga naiwan ng mga kamag-anak ng yumao, ano yung mga pagpapahalaga, magandang pagpapahalaga nitong mga yumao na ito na hindi natin makakalimutan, no? It's because tayo ang magpapatuloy nito, no? So kasi aalalahanin natin yung kabutihan ng yumao para siya ay umakyat doon sa langit. At yung mga mabuting pagpapahalaga na ito, tayo ang magpapatuloy at para tayo ay ganun din ay maging karapat-dapat doon sa kaharian ng Diyos. Sabi ko nga din kanina sa katoktahanan ay may mga ehemplo na mga banal na dito pa lamang sa lupa ay kitang-kita na ang kanilang kabanalan, ang kanilang kabutihan. And that is St. John Paul II and Mother Teresa, no, of Calcutta, no. So yan, no, na kung saan nasubaybayan pa nga natin, nakita natin kung paano sila naging mapagkumbaba, matulungin at naglingkod sa ating kapwa, no. Kaya kahit gaano kakipot yung kanilang dinaraanan sa kanilang buhay, kahirapan, no, mas lalo na si St. John Paul II nung siya ay binatilyo pa na dinaanan ng gera ang kanilang bansa, no, ang Poland, no, sinakop. Pero at yun din ay hindi siya naghiganti, no, mas lalo na yung sa kanyang assassinator, no. Sabi ko nga nung dumalaw siya sa isang bansa at yun din ay inassassinate siya, binaril siya, no. Pero paggaling niya galing sa hospital ay agad-agad siyang pumunta sa kulungan at ang ginawa ay pinatawad itong assassinator na ito, no. So pagpapatunay na pagpapakita ng magandang pagpapahalaga, no, ng kabanalan sa ating kapwa, no. And that person also convert himself into Christian, no, na kung saan ay naniwala siya sa Diyos, no, na mapagmahal, mapagkalinga at mapagpatawad. At gayon din tayo ay dadaan din sa makipot na pintuan. At ang makipot na pintuan na ito ay walang iba ay ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan hindi doon sa Christ the King, di ba? Ngayon kasi 30th Sunday in ordinary time na tayo. So 3 weeks to go, Christ the King. Hindi yung glorioso na tinitignan natin kay Jesus. Bagkos ang tinitignan natin dapat ay yung nakapako doon sa krus. Kasi yung sa nakapako sa krus na yon, pinagdaanan ng ating Panginoong Maykapal, no? Gayon din tayo ay dadaan din tayo diyan, no? Yung sakripisyo, yung ating pag-let go, no? Pag-let go sa mga material na bagay na hindi naman necessary, no, doon sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Kaya last Sunday din, ang sabi ko, isa sa mga pagninilay natin, we have to learn to let go, no? So enabled for us to love and also to grab, no, to hug also. Yayakapin natin ang Poong Maykapal. Kasi yung last Sunday ay patungkol sa yung nakakakita, no? So yun, yung bulag na nakakakita o nakakita, it's because hindi lamang sa pamamagitan ng mata. Bagkos yung kanyang sarili ay nakakakita dahil may liwanag, no? So yun. So liwanag at yun din ay tayo maging liwanag sa isa't isa. Kaya walang hirap makapasok sa makipot na daan, no? So dahil ang tinitignan natin ay yung buhay ni Jesus, yung ehemplo ng ating Panginoong Maykapal. Dahil ang dikta lagi sa atin sa mundong ito, mas lalo na ay yung sundin yung madali, yung pinaka-comfort para sa atin, no? Yung mga ganyan, no? Yung gusto natin shortcut, no? Gusto natin instant, pero hindi. Ang ating Panginoong Hesukristo, pinanganak ng nasa poder nila Inang Maria at yun din naghirap at yun din mas lalo na sa kanyang kamatayan ay hindi siya nakawala sa pag-uusig at persecute sa kanya ng mga Pariseo. At ang batay nga sa salita ni Jesus, madalas na tinatahak ng daan ng mundo ay patungo doon sa mga kapahamakan, sa mga disaster, yung mga ganyan. Kapag tayo ay yung umiiwas tayo doon sa
gusto natin or sa kagustuhan para sa atin ng Panginoong may kapal. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, ay tayo dapat ay pag-igihan natin, no? Sabi ko nga kanina sa job interview natin, no? Ano nga ba yung maibibigay natin sa ating Panginoong may kapal, no? Na patuloy na nagpapatawad, patuloy na hinihintay tayo at patuloy tayong minamahal ng ating Panginoong may kapal. Ano nga ba ay yung maibabalik natin sa Kanya upang tayo rin ay makapasok at karapat-dapat tayo sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapanalig, ay tayo dapat ay pagsikapan natin, pagtiyagaan natin, sundan ang daan na si Jesus, ang makipot na daan, no? Na kahit ito ay maliit at gayon din napakahirap, pero ito ay sa bandang huli ay ang puso naman na mapagmahal, mapagkalinga at yung mga biyayang siksik, liglig at umaapaw ang makakamtan natin. Kaya mga kapanalig, doon tayo sa daang tumatahak, sa daanang nagdiligtas para sa atin. Mga kapatid, mga kapanalig, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakbay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig at naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Paghahanda na alay ay narito pon ang alak at dala sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming inang gapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod ng aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ngayon din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nana ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Per ipsum cum ipso in ipso, est tibi Dei Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kumiadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagiging liwanag at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito si Jesus, ang liwanag at ang katotohanan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mangyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siya'y aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayo kayong bilang mga liwanag at mga papagmahal sa ating kapwa tulad ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.